Day. So yeah, hello. Good afternoon. Eto, nandito na ako sa siniteran ko. So, grabe, ang haggard. Wala na sana akong gagawin ng 1. Mag-IV fluids na ako. Pagod. I am so tired. Grabe. So tired. Ayun, bumili muna ako ng milk tea kasi super pagod. Kumain na ako sa hospital. And then anak na miras pa rin yung sulit sa mga so then bago ako gawin, naman ako bumili ako ng Bigo. Favorite ko po Bigo. Bumili ako dalawa. Isang strawberry. Favorite ko talaga ang strawberry. Avocado. Yan, mga favorite ko, guys. Mga drinks. Then, dumating na yung order ko. So, yan, pagod. Super pagod na may maglalaba ako. Bababad ko para bukas. Ayaw ko na, ma-brush ko na. Grabe, I'm tired. I am tired. So, today is March 4 and for this the anniversary ko na. So, yeah. Papahinga muna ako and tulog. Ganun naman ang sistema ko eh. Kasi konti lang ang tulog ko talaga. Katulad kahapon, pag 6 to 2 ako, hindi na ako masyado tumutulog ng gabi. Kasi natulog na ako sa hapon and sa umaga. So, diretso na yun. Konting tulog ko lang siguro 1 or 2 hours. So, pagkatapos ko ng duty, mga 2 to 3, pagdating ko dito, tutulog na ako niyan. Kung gusto ko kumain, kakain ng konti, tutulog na ako. Then, ang gising ko na yan, alas 10 ng gabi, alas 11 ng gabi. Depende kung magising ako mamaya ng mga 8 or 9 or 10, gano'n. Gano'n ako. Then, gising na ako hanggang madaling araw. Depende sa mood ko. Depende pag inantok ako. Kasi, natulog na ako eh. Pero hindi na ako kakatulog. Gano'n ako. So, I am so tired. So, yeah. Grabe. Ang pagod mo na. Ay, nako. Order ko. Gusto ko pawis na. Oh my God. Yung ngipin ko talaga ang nagpapangit sa akin. Pero don't you worry guys. Papayos natin itong ngipin na to. Tulad ng dati kong yan, picture na yan. Nakita niyo sa previous vlog yung unang-una kong vlog. Yung ngipin ko buo talaga siya. Simula lang talaga nabunot. Ito nabunot, binunot ko isa. Kasi ko alam mo, pag pala binunot yung ngipin mo, pagkatagalan kumakawang pag may denture na isa ko yun. Dapat pala pinix-bridge ko na yun. Pinagsikilan ko talaga yung pagbunot. Kaya, ay nako. Diba? Grabe, ang pagod ko. Ay, so pagod. Ang pangit ito. Ito ang ganda, diba? Ito lang. Ito kasi yung nakakawang. Kumawang siya. Hindi naman dati ko. May mga video ako sa previous ko hindi ganito ko, guys. So, yun, nagpa-signature sa amin yung officer namin ng PMS para sa January to June and June to July. So,
The next day. So hi guys, good morning. Oh yeah, so good morning. Today is March 4, 2025 and kahapon kasi 6 a.m. to 2 p.m. ako. So yun, napagdating ko dito around 5 p.m. kasi 2 p.m. ang alis ko doon. So nag-asikaso pa ako ng aking leave form and etc. So I think nakauwi ako is mga around 4. Then dumaan ako sa mall malapit dito. Nagtingin ako ng printer. So I'm planning to buy printer para hindi na ako magprint sa labas. So may nakita naman ako pero pinag-iisipan ko pa. So yun guys, kanina pagdating ko dito sa bahay, kumain ako ng konti and natulog na ako kasi bukas 6 a.m. ako, siguradong gising na naman ako sa night. So, from 5 p.m. to 10:30 p.m. tulog ako nun. Kagising ko na ng mga around 10:30 to 10:45 p.m. gabi na. So, today is around 1:35 a.m. So, mga 3 hours pa lang akong gising sa pagkatulog ko. So, parang morning pa lang sa akin today. So, ganito ang routine ko kasi iba talaga ang pag-nurse, ang iyong time shift. So, pag-nurse kasi 24 hours duty yan. So, 6 to 2, 2 to 10, and 10 to 6. So, napansin nyo ba guys, malakas ang usapan ng mga lalaki sa labas? Hindi ko din alam guys kung bakit this oras ng gabi malakas ang kanilang kwentuhan. Bakit pa sila kwentuhan sa labas? Dito sa labas guys, sa tapat ng building na tinitirhan ko. Parang almost all the time guys. Then pag pinatay ko yung ilaw, tatingin sila. Pero syempre, morning ko pala ngayon eh. So bakit ko patay yung ilaw? Syempre, kagusin ko lang, kumain ako. Parang breakfast ko pa lang. Then, so yun. So March 4 na ngayon, malapit na ang anniversary ko. Anniversary sa hospital na pinagtatrabahuhan ko. So yeah. Malapit na akong mag-anniversary. So, pala nga guys, this vlog is late upload. This is my 2 years anniversary in hospital. So, 4 days to go. Ngayon March 4. So, you know what? My favorite talaga. Favorite ko talaga yung 8 na yan guys. Yung number 8 na yan. Since elementary pa yan guys. Favorite ko talaga. Hindi ko yung sinasabi. Pero since matanda na ako, sinabi ko na rin guys. Yung elementary favorite ko yun kasi ang aking favorite grade, gusto ko line of 8. Kaya I'm pursuing line of 8 lahat. So my favorite talaga yung number 8. Nung high school ako, 8 din ako. Nung nag-college ako, 8 din ako guys. Tapos, nung sa St. Mary's, hindi ko nilagay yung 8 kasi to identify myself sa jersey. Since ako'y volleyball player nung college ako sa St. Mary's, ang nilagay ko 5'4" since Erika Sosa yun, diba? So, to identify myself from the cloth, yun, yan. Just to identify who I am to the clothes I'm wearing. So, nilagay ko sa jersey ko no accountancy ako. Ang accountancy graduate din ako guys. Nagkapagtrabaho na ako sa accountancy bago ako nag-nursing. So, nilagay ko sa jersey ko nun, Erika Sosa. Then afterward, nung ako yung nag-nurse na, pagka-graduate ko, nag-aral ako ng nurse pagka-graduate ng accountancy. As in may diploma, nag-nurse na ako, nag-student ako ng nursing, tinapos ko yan. Ang jersey ko na sa nursing is 8. Kasi, you know, my goal is 9 of 8th grade. Kaya yun ang aking, yun ang aking favorite number. Then, would you mind na yung boyfriend ko, yung whole letter ng pangalan niya, pangalan and surname is 8. So, na-realize ko, dito sinasadya, this is unexpected. Baka nagkataon lang. Since favorite ko yung 8, 8 din yung yung boyfriend ko, diba? Nakakatawa, diba? 8 yun ha, yung pangalan niya at apelyido. Ako kasi 9 ako, Erika Sosa. So, Miss Isolde is 6. Isolde is
6. Tapos yung MS is 8. Tama ba ako? Y-S-O-L-D-E. MS. So, 8 din yung Miss Isolde. Nagkataon lang talaga. Kasi, yung boyfriend ko, yung pangalan niya at surname combined is 8. Tapos, yung real name ko is 9. Sa ang aking social media is 8 din yung aking ano. So, favorite ko talaga yung 8. So, pag nakita niyo yung sa aking jersey as volleyball player, no? Kasi sa perpetual, sa perpetual, 8 lahat ng jersey ko, guys. Kahit dapat number 6 ako, diba? O kaya hanggang 6 lang niya sa volleyball player. Pero favorite ko talaga yung number 8 ever since. So, yun lang. Kasi, yun yung aking target read ever since. Tapos nagkataon nga, yung boyfriend ko 8 din total yung pangalan na surname niya. So, hindi kami nagkalayo ng number of letters. Ako 98. So, magandang combination, 98, 89. Pasado, diba? Pasadong grade. So, yeah, yun. Oh my God. So, later, maybe next week, I'll be filming, how much I expense, how much I incurred in a month in my expense as living alone in the city. So in my vlog, guys, as working as a nurse, so I am very independent. Like, hindi na ako humingi sa magulang ko ng pera, ako pa yung nagbibigay. So, pag may kailangan sa province, pag may pera ako, humingi sila sa akin, magbibigay ako. Ganun ako, guys, ngayon. So, simula nung ako simula nung ako ay trabaho ng nurse, as registered nurse, guys, independent ako, guys. All alone on my own ako. So, lahat ito, guys, makikita nyo kapag nag-vlog ako ng ilang yung nagagastos ko sa isang buwan as living alone independently, yung wala kang hinihingang ibang tao, kung paano mo i-adjust ang sarili mo, kung paano mo i-discarte ang sarili mo, the way you expense or you incur expense in a month. So, actually, magastos talaga dito sa Makati. Dito pa lang sa rent ko, 8,000 ako. Then, since nag-increase na yung aming electricity and utilities, I think 1,000 na yung aming electricity and utilities. So, lalo na pag nagkaroon ako ng rep, I think mga around 1,300 to 1,400 na yun. Pero it's okay lang. Basta I want rep kasi para mailagay ko, gusto ko maglagay ng chocolate, gusto ko maglagay ng gumawa ng, alam mo yun. So, bibili ako ng ref na slim ref. Yun ang saka itong bed. Yan. Ito kasi, itong bookshelf po na to, uwi ko na sa province. Paglalagyan ko ng display award sa kwarto. Mga award ko nang lalagay dyan. Kasi display award yan, hindi yan bookshelf, guys. Lagayan lang talaga yan ng mga figurines, mga awards, hindi yan bookshelf. Ang bookshelf talaga itong ginawa kong damitan. Ito talaga yung bookshelf, guys. So, yan yung akin, di ba? Gulo. Di ba? Wala magagawa, ganyan talaga. So, magulo, di naman magulo. Okay pa naman, no? Hindi naman nakaka-expose. Hindi naman ako, pinalaki ng nanay ko na, pero pag pumasok ko sa kwarto ko, hindi mabaho kasi ayoko ng mabahong kwarto. Gusto ko may pabango yung kwarto ko. Gusto ko may scents ang kwarto ko. Yung scents ko dito sa kwarto ko, miniso yun. May miniso ako. May insenso pa ako dito sa kwarto ko, guys. So, ako ng insenso. Parang, kasi sa mga Chinese, talaga ako nun minsan. Kasi ayoko ng mabahong kwarto. So, yun, guys. Kahit sa province, meron din akong nilalagyan ng kandila. Like that. Yung nilalagyan ng langis. Tapos, pipisain mo ng sa province, guys, meron akong ganun, guys. Kasi, nung nag-OJT kami sa 1 month sa National Mental Health, mga estudyante, may nagtinda sa amin ng mga therapeutic scent, guys.
So, may kasama siyang parang baso na ganun. So, bumili ako talaga. Sinadya ko talagang bumili. Isa dito at isa sa kwarto ko sa province. Every time na nandun ako, ino-open ko yun, guys. Kumbaga, may kandila sa ilalim. Lalagyan ko ng langis. And then, pipigaan ko ng any sense, green tea, strawberry, bubble gum, anything, apple, lavender. Yun ang hilig ko. So, na-realize ko, it helps me to stay calm. Kaya nakita nyo naman, the way I am talking, hindi man ako masyado mataas magsalita. So, it helps me the way I am. So, I want serenity and calm environment, moderate voices like that. Kasi, halos 8 years ako nagtira sa mga madre, dormitory ng madre. So, pag nakita mo naman nun sa kwarto ko sa province, makikita mo naman who I am in my room. Dito kasi sa Manila kasi, maliit lang yung kwarto ko dito. Ano to? Ayan. Maliit lang kwarto ko dito, guys. Ayan. Kaya, nandito lahat. So, sana manalo tayo sila to. So, yun, guys. So, may nakita akong condo kasi ay gusto ko talaga magkaroon ng condo sana. Kung hindi, kasi yung mga lupa-lupa nasa Cavite. Yung condo na nakita ko, mura siya, 11,000 per month. Pero after 2.5 years, 50,000. Saan ako ko ng 50,000 a month? Eh, yung sa after 2.5 years, yun na yung sildo ko. Eh, di wala na akong gagastos yung buwan-buwan. Parang binayad ko na lang ng buwan yun. Binayad ko na lang din doon yun, di ba? Do you think this is a practical living, practical to stay with? Hindi, problema after 2.5 years yung nagre-rent. Kasi, saan niya kukunin yung 50,000? Depende kung ang sweldo mo 100,000 a month, di ba? Kasi meron ka pang expenses like food, like kung meron kang car. For example, bibili ako ng car in the future after 2.5 years. Meron na akong car. Like, ganun ako mag-target ng goals. Siguro, after 2.5 years, may car na ako. So, makano yun? Mahal yun. So, hindi kaya, hindi yun practical na pricing to get. So, mamumblema ka. Baka magkaroon ka pang delinquency sa condo, sa mga housing. So, mahirap na. So, mahirap talaga pang mga housing. Mahirap pa nagkaroon ka ng delinquency sa housing kasi magkano yun? Yun isang halaga nun, tapos magiging delinquent ka doon. So, mag-isip-isip mabuti. Kaya naisip ko, kawunat lero. Kasi, 50,000, tapos pag financing, 19,000, which is the pinaka-original price is 6 million. Then, pag binag-banking finance mo after 30 years, is 19 million. Hindi yung practical, guys. Bumili ka na lang ng lupa sa province at patayan mo, sobra-sobra pa yung 19 million na yun, guys. Tama ba ako? So, mahirap, guys. Kailangan maging practical tayo sa decision making natin. Which is yung condo, para lang siyang kwarto mo. Actually, yung kwarto ko sa province, parang isang condo lang yun. Walang kitchen. Ganun. Parang pwede mo lagyan ng kitchen sa gilid. Yung ganun. Parang yung kwarto ko sa province. Kasi laki lang din ng condo na tinitinda dito na Airbnb. O, tapos ang worth na no, 6 million. Ganun kalaki. So, hindi yan worthy. Tapos, pag binangking financing mo, tataas siya yung 6 million, nagiging 19 million, 14 million. Pag hinulugan mo sa bangko, hindi yung practical, guys. Mabuti ka, magbili ka na lang ng lupa. Diba? Diba? So, mahirap, guys. Mahirap. Siguro, okay pa na 2 million lang yung mga ganun, guys. Hindi kung marami ng problema sa condo na ganyan ang price, guys. Depende kung mayaman ka na talaga. Mahirap, guys. Okay, dito ba sa Philippines, so bumaba 100,000 naman. Hindi naman, diba? Kami nga nurse, wala pang 50,000 ang sweldo namin. Siguro after 3 years, magiging ganun. Pero, how come na lang yung 100,000 ang sweldo mo, diba? So, yun nga 100,000 for example namumblema pa sa pagbayad namin sa sobrang mahal ng rent.
O ako nga, kaya pinili ko ito, kahit ito'y maliit na kwarto, may CR naman, which is, I do not share my own CR to anyone. This is, I'm alone on my own. Like, for example, may sakit ako, hindi ako makakasalin sa iba. Yan what I'm saying, because I am a nurse, guys. So, as you can see, ang dinig nyo yun, guys. Hindi ko naman alam kung nadidinig ba ako sa labas niyan. Pinakikinggan ba ako sa labas niyan, guys? I'm very curious, bakit sila maingay? So, yun guys, yun ang ano ko, I'm very practical na ngayon in decision making. Di katulad ng bata ko, nasa 20s ako. Nung mga 20s ako, trabaho ko lang ng trabaho, may pera ako, ganyan, masaya ako. Nung ako yung nag-30s na, sabi ko, kailangan ko magkaroon lisensya. Kailangan ko ito para gumanda yung trabaho ko, maging stable. Na-achieve ko naman. Nung nag-work na ako, nakuha ko ng lisensya ko, ang goal ko naman magkaroon ng practical decision making na makabili ng bahay, nasa pangalan ko. Kasi, in 2 years dito sa Pilipinas, mantakin mo, wala pa akong sariling bahay ko. Yung meron kami bahay sa province. Kasi sa magulang ko, may sarili kang bahay. Lupa, may car kami doon. Pero dito sa Manila, in 2 years working, wala akong sariling bahay, wala akong car. Pero kung sa ibang bansa ka pumunta, isipin mo yun, pumunta ka sa Amerika, in 2 years, may bahay ka na, may sasakyan ka pa. Yung pagkakaiba, diba? So, layong-layo natin, guys. Ano? Parang, I don't know. So, malayong-malayo kasi guys, sa totoo lang, mahirap ang trabaho ng nurse. Puti sana kung model ka lang, katayo-tayo ka, para malaki ng sudo. Compare mo sa nurse siya. Yung mga nurse, nag-night shift sila. Kulab namin, nag-night shift kami. Wala kami night differential na bayad. Kumbaga, nagkakasakit kami kasi nag-night shift duty kami. So, maliit lang sweldo namin. Kaya, may mga tao kung bakit makaano sila sa nurse, gano'n na lamang. Kala nila madali lang ang trabaho na. Napakahirap ng trabaho ng mga nurse, guys. As you can see. Iba talaga ang trabaho ng nurse. Kaya naisip ko noon, sabi ng nanay ko noon, pag nurse nasasalina ng sakit, minsan namamatay pa. Parang naka-risk yung life namin, guys. As nurse. Kaya dapat i-increase talaga yung sweldo. Kasi buhay na ang kapalit pag nurse, guys. Bukod pa sa pag-asikaso mo ng patient, napakadami mo pang chart. Isa pa yun, guys. Napakadami mong chart na dapat tapusin sa isang shift. Hindi man basta-basta, guys. Comparing to my accountancy, di ba, accountancy graduate ako, diploma graduate ako niyan. Comparing to my accountancy, guys, kasi graduate ako niyan, nung nagtatrabaho ako as accounting staff, ang unang-una kong work, accounting staff, accounting clerk, naging ganun ako, naging accounting staff, naging account receivable accountant, pinaka-final ko na late update ko sa pagiging accountant graduate ko. Hindi ako licensed CPA, pero may masters ako, kaya yung pinaka-latest na position ko sa accountancy ko, sa accounting diploma ko, is account receivable accountant. So, as you can see, comparing nurse to accountant, yung mga accountant, guys, mga accountant, pag nagkamali sila, kami, halimbawa, nagkamali ng entry, na-adjust, guys. Pero si nurse, pag nagkamali ka, there's no adjustment. Yung accountancy kasi, dahil mali yung entry, may pumula sa system, ibig sabihin, wrong journal entry, wrong pasok, diba? Wrong pasok, wrong booking, wrong pasok ng pera sa system. So, si accountant, ang gagawin niya, gagawan lang niya ng adjusting entry. So, ma-adjust pa yung transaction.
Pero sa nurse, pag gumawa siya ng trabaho at namatay yung patient, hindi na ma-adjust. Kaya dapat increase talaga yung sweldo ng mga nurse, guys. Kasi hindi talaga basta-basta. Yun ang masasabi ko nung nagtrabaho ko ng nurse. Nung accountancy ako, na boring ako sa trabaho ko. Kasi sabi ko, lagi na lang pera, wala man lang akong action. Nakaupo ako, balance na balance, halos sa ulo ko na yung electronic calculator sa bangko. Diyos ko, sa ulo ko na yung gano'n-gano'n na kami, nag-uusap kami, nag-gano'n-gano'n kami. Sabi ko, lagi na lang bang ganito? Ganun. So, ibig sabihin, tatanda ako na calculator, gano'n. Tapos nakaupo na lang, wala akong ginagawa. Sabi ko, ano yung purpose ko? Ano yung purpose ko? Bakit ako nandito sa mundo? Ano yung purpose ko? Bakit ako naging accountant? Ganyan. Sana nga lang, hindi ko talaga gusto yung accountancy. Parang, para lang akong magstay sa province, para hindi ako mag. Pero tinapos ko siya. Kasi naisip ko, maybe there is a reason kung bakit ko tinapos ang accountancy na hindi ko pa alam. So, ngayon, tumanda na ako, I'm on the right age, in my 40s. Kasi I'm in 40s na, hindi halata ba guys yan? I'm in 40s na, with a natural beauty. Taray. With a natural beauty, so, in my 40s, without any surgery in my body. Taray. Natawa ako doon na, in my naturality. So, yun, guys. Ibang-iba talaga, guys. So, I realize, yung accountancy ko, makakatulong sa pagiging nurse ko, guys. So, nung ako ay senior sa student na nung sa nursing ko, I realized may management, leadership, nursing kami. So, doon ko na-realize, pwede ko pa nang i-apply ang pagiging accountant ko in nursing. So, meron kasi kami tinatawag na nursing audit. So, this is supposed to be related to admin profession when it comes to nursing. So, I realized, makakatulong talaga si accountancy sa akin. Kahit ako'y nakatapos nun, it will help me in the future. Diba? So, lahat talaga may reason. May reason, guys. Habang tumatanda naman ako, wala naman akong ginawang masama sa inyo, guys. Like, for example, sa goal ko, lagi akong right. Sa right way ako. Pag ako'y nagdi-decision, hindi ko pinipili yung left. Kumbaga, nung ako, ang pagkakamali ko lang talaga, guys, noong in my 20s, pagpili ng boyfriend, guys. So, ang pagpili ng boyfriend ang pagkakamali ko. So, dapat nakinig ako sa magulang ko. So, it doesn't mean na gwapo yung boyfriend mo na yan. Wala yung kwenta yung itsura, guys. Walang kwenta yung itsura. Maniwala kayo sa akin, guys. So, may lalaking magwapo, total package ang tawag dun. Pero so rare yun. So rare yun. Hindi yun perfect, guys. Pag nakakita ka yan. So, sa ngayon, I realized hindi ko pa namimit yung perfect one ko, yung matches mo. Yung talagang nakasulat na itinadhana sa akin ni God. Kasi sinabi sa Bible na ginawa ni God ang lalaki at yung babae ay nanggaling sa kanya. Tadyang. So, diba? So, that means I was born then. At yung aking match na mapapangasawa, dun ako nanggaling sa kanya. So, I am related to him. Parang talagang nakakonected na kami. At yun ay si God lang ang makakaalam. So, I do believe in that saying, guys, na parang nagkakilala na kayo noon ka. Like that, parang pabalik-balik lang kayo kasi ilang years na ang mundo, guys. So, pabalik-balik lang kayo sa mundo kasi hindi nyo pa namimit ang isa't isa.
I don't believe that. Kami namamatay ng single kasi hindi sila nagkita ng dapat na para sa kanya. So, nagkita kayo ng maling tao. So, hindi yun lang. So, may dumating sa inyong tao man, yun ay para lamang matuto ka. Matuto ka na hindi pa siya ang dapat para sa'yo. Matuto ka na may darating pa sa inyo. I don't believe in that, guys. So, there's someone coming in you na hindi pala kayo. Yung tao na yun, siya yung magsasabi sa'yo na meron pang dapat nakalaan sa'yo. Pero hindi niya sasabihin. Pero in the latter end, marirealize mo yun. Ako, na-realize ko. So, dumating yung ex ko sa akin para matuto ako na matutunan ko sa sarili ko na hindi siya para sa akin. Yun lang, guys. 'Di ba? So, kasi kapag mahal mo naman ang isang tao, katulad ko, buong-buo yung love ko, you're so full yan tayo pag nagmamahal. Doon sa mga loyal na taong tulad natin, guys, ha? Hindi naman doon sa mga playboy, guys. Tulad natin ng mga loyal tayo. Pag nagmahal tayo talaga, bilog yun, guys. Pure yun, guys. Diba? Yun. Pero pag yung namahal mo, hindi buo, hindi yun para sa'yo, guys. Alam mo na yun, mararamdaman mo yun na hindi siya para sa'yo, na may mali. Parang may iba, mayroong kakaiba. Yan, wag na. Basta naramdaman mo yung doubt. Sabi nga sa nursing, meron kaming quotation doon na, when you're in doubt, throw it out. Guys, mga girls, that is my advice, guys. So, kapag ako nga nagkaanak, halimbawa sa boyfriend ko na yung kanarap, halimbawa kung naging dalaga na, sabihin ko sa anak ko, anak, when you're in doubt, throw it out. Lalo na babae ka. I know that. So, yeah, I'm very happy pa rin. I'm very thankful na hindi ko napangasawa yung ex ko. So, I don't want to suffer lot. So, meron parang darating sa akin na masigit pa. Kung merong kinuha sa akin, may kapalit. May kabayaran. Yan naman ay nasa Bible. Hindi lang naka-stated yung very critical, yung period term. Pero meron ding karma, pero hindi sinasabi sa Bible yung term na karma. So, if you read the Bible. So, yeah. So, see you in my any other vlog. Maybe tomorrow mag-vlog ako pagkatapos ng work. Kasi this vlog is all about my 2 years anniversary. The hospital. So, thank you, Lord, for everything. So, see you in another vlog. And good night. More night. Thank you so much, Papa Lord. So guys, I forgot to remind you. So, ngayon sa social media guys, maraming nagpapanggap. So, as you can see before, may nagpanggap na sa akin. I'm sure baka related din yung nagpapanggap ngayon. Maybe they are not happy with their life, guys. So, I just go with the flow with them. Hindi naman look dahil sa luka-luka ako or what. So, I just go with the flow. There's no, wala nang kasalanan nyo na hindi ko naman alam eh. Siya yung nagpapanggap. So, kasalanan niya yun, guys, diba? Kung naman, ginagawa akong luka, kasi alam ko naman kung sino yung gumagawa sa akin ng luka ever since. I think it's related to my ex. So, parang gusto lang ako gawing luka para hindi man pakinabangan ng iba. Like that. Or naiinggit. Like that. So, pag ako, kinasal na naman. For example, kinasal na ako and happy, I must say, I am so blessed. I am so blessed. Kasi, hindi ako tipong pumapatol kaninong lalaki, guys. I am very strict person. Katulad na sinabi na sa dormitory. Si Ereka
striktong babae. So, medyo stricto talaga ako. Striktong mabait ako, guys. So, nadidinig nyo ba yun, guys? Nag-vlog ako sa kwarto ko, pero may nagsasalit sa labas. Ano mo, guys? Ano yun, guys? Habang ako nagsasalita dito, binuksan ko na yung aking yung phone ko kasing isa, parang TV ko siya. Ano lang, yung Netflix and everything. Yung-speaker ko naman siya. So, pino-speaker ko yun. Pero tunay ko na kung nadidinig sa labas, through experimentation, you know, I am a nurse and I do nursing research. Like, no. So, hindi naman pala ako dinig sa labas. So, bakit parang nabidinig nila ako? Kasi nakita ko dito, meron ditong line papunta sa kabilang court. Hindi ko alam kung ano yun. Diba? So curious, no? Diba? So, I'm doing my vlog and I'm doing good. I'm not doing bad to others. And I am not insecure like kailangan kong alamin ang gawin ng isang tao sa araw-araw. Diba? Pag ba ako nakipag-sex, aalamin pa. Pag ba ako nakaalamin pa, diba? Eh, wala pa naman, diba? Malay mo, in the future. My God! Why are you so obsessed? So, may mga tao talagang gano'n. Ayan, guys, yung nag-aaral ako ng masters, guys. Hindi alam, hindi sila naniniwala na ako yung nagmamasters, guys. Walang nakakaalam, guys. Hindi alam na ako yung nagmamaster. Pumunta pa talaga dun sa school at tinanong kung talagang nag-masters ba ako. Why are you so pathetic with your life that you need to know what I'm doing? Hindi naman ako pag-aari mo. Wala akong asawa. Kung ako mag-asawa, maaari pa. Siya ay akin at ako'y sa kanya. Ba, diba? Wala naman akong asawa. Diba? I don't have asawa. May boyfriend ako, Koreano yun. As far as I know. Pero kung hindi man, I'm sorry, you're void. Diba? So, ganun lang yun, guys. So, what I mean, isa lang tao talaga yung nagpapaloka sa akin. Gumagawa ng ganyan. So, talanga pati nga talanga ito. So, meron kasi nagpaparinig sa akin. Parang araw-araw. I don't know kung ako yung pinaparinig. Well, kung about my credit card yung iyong inaasahan, like for example, in my East-West Bank, so my credit limit dyan is 14,500. I am very practical. Magsalita when it comes to the truth, guys. Kasi I know the Bible and hindi ako mag-aksi ng panahon na magsinungaling. So, my East-West credit limit is 14,500. So, I paid that full even though hindi ko yung nagamit lahat. Like for example, 4,000 plus nang nagamit ko doon sa East-West. Pero ang pinabayad sa akin ay credit limit. So, yun ang masasabi ko, before you judge me na ako'y nilikon or anything, dahil nakita mo na yung pangalan ko sa system na ako'y nandun, alamin mo muna kung ako'y nagbayad ba talaga o hindi, tumakas ba o hindi, diba? Or talagang ginagawa mo lang yan para palukahin ako, ginamit mo lang yung credit card yan para siraan ako na nakita mo umangat ako, or you want a good life base from that credit card na delinquency na nakita mo yung name ko. You have no assurance about it. The next day.
next day. So, hi guys! Hello! Oh my God, lumabas ako. So, I'm on the night shift duty today. And lumabas ako ngayon. It's 3 p.m. here in Makati. And super init guys. Oh my God. Sobrang init. Sobrang init. So, init-init tayo sa beach ko. Iba na ang init ngayon. So, yeah. Bumili ako ng bigas. Hindi lang kasi hindi ko kaya magdala ng marami. So, so tired. So, bumili ako ng Frapp. Actually, yung Frapp pala yung milkshake. So, gusto ko naman ng milkshake. Bibili sana ako milkshake, pero ito ang pinili ko marami. Avocado flavor naman. So, this is from Big Blue. Pag ano kasi, binibili ko yung strawberry. Kilala na ako strawberry. Pero pag yung strawberry, Frapp, avocado. Grabe ang init. Masarap uminom ng malamig. Kung ako siguro may kondo, bibili ako ng bathtub. Kasi magbababad ako sa ice. Sobrang init. Diyos ko. 2 days ago nila, anniversary ko na. 2 years anniversary! So, ikwento ko sa inyo guys. Baka kasi, may nalaman kayong istorya na ako ay luka-luka like that. Regarding that, I will make a response today. So, gagawin ko na response today. Gagawa sana ako sa vlog about that matter. Pero isasama ko na lang din ngayon. Ngayon na ako magre-response. So yun guys, about sa sinabi nila na luka-luka ako. Yung kung may narinig kayong ganyan, siraan na ng ulo niya, muntik niya masira ulo niya. So, last, kasi, 10 years ago, like that, dito kasi sa Makati yung napunto ko na. Pero nung pag-uwi ko kasi, gano'n. Since, yung story kasi ganito guys. 2011, umuwi ako. 2011. Pero nag-work ako doon sa Marinduque. Dito sana ako babalik ako kasi na-hard ako sa Planters Bank. Dito sa Makati. 2 ang nag-hard sa akin after Banco de Oro. Umuwi kami noon kasi nga meron ditong babae nag-iyak. Na sobrang lakas. So, hindi ako makatulog araw-araw, sobrang lakas niya. Ngayon naman, mainit. So, nung ako ay babalik na sana dito, kasi na-hard ako sa Planters Bank. At saka may isa pa, di ko alam, I forgot na yung isang bank. So, at saka isa pang skincare company. Na-hard ako nila. Ngayon, hindi na ako makabalik kasi na-hard naman ako sa Belaroca. So, yun. Kasi, iniisip ko, may umiyak dito, baka hindi ako peaceful yung aking pag-rest, pag-day off, like that. So, doon na ako nag-work. Pinili ko na doon mag-work kahit na-hard ako sa Planters Bank. Na-hard pa ako sa isang bangko dito. 2 nag-hard sa akin, natanggap ako. So, nag-decide na lang kami ng mother ko na umuwi ako sa province. Ngayon, pag dito sa province, nakita ko yung boyfriend ko na merong asawa na, diba? Kasi wala akong alam. So, parang minessage ko siya. Minessage ko sa ano ba nangyari? So, can you, di ba pwedeng i-explain sa akin kung ano nangyari? Bakit ang anniversary nila, yung aking anniversary to him,
Yun ba, yung bakit yun yung inaano ko. So, sinasabi ko sa mother ko, parang pinaglalaban ko na ginagamit ako nung babae, nung nabuntis niya, yung pangasawa niya na yun. Sabi na isip ko, ano ba yun, magkasabay kami, ako sa umaga, siya sa gabi, ganun ba? Ganun. Nawindang ako nun, so parang inapaglaban ko, yun ang mga taga doon sa amin, akala nalulukan na ako. Ganon. So, inapaglaban ko yung aking identity as girlfriend. So, feeling ko kasi parang, ngayon ko lang na-realize na parang ginagawa akong luka ng boyfriend ko. Yung to think na wala akong kaalam-alam. Busy ako sa work, like that. Tapos biglang nakabuntis siya, tapos makikita mo anniversary ko, yun na with him. Bakit ginagamit, diba? So, I want an explanation with regards to it. Sabi ng mahal ko, ano ang explanation? Kasi, kung mahal ka talaga nun, hindi mangyayari ganun sila. So, that means hindi ako mahal. So, yun. Dati ka-Facebook ko siya. Ka-Facebook ko siya dati sa Facebook. Tapos, siyempre, kawit para sa province, no, siyempre medyo maputi ako kasi bago ako lumas ako. Tapos hindi ako masyado nagalalabas, pero sa labas lang ng bakod kasi dati nun wala pang bakod yung bahay namin. Ako lang ang nagpursige kay mother na magpabakod sa harapan kasi parang may nagmatyag sa amin, yung parang lahat na ng kilos ay inaalam. Tapos wala lang. So, nagpipicture-picture ako sa garden. Actually, yung harapan namin maganda yan before. Ngayon na kasi sinimento na ng dad ko, ng tatay ko. Tapos maraming halaman, may mga prutas. Tinanggal na kasi ginawa, yung nalagyan ng bakod, nilagyan na ng semento sa harap para pag-ikutan ng sasakyan sa kanyang car garage. Yung car garage niya, dati yung butik ko. Dating tindahan ng mother ko na naging butik ko. Butik meaning may mga tindang damit, may mga tindang makeup, lotion, and etc. Merchandise, panghugas, and yung gano'n, mga everything, ganon. Mga pang, halimbawa, lofting spray, perfume sa room, ganon ang mga tinda ko doon sa aking butik. While nag-work, while nagmamasteral, like that. Ganon ang ginawa ko nung sa province. Nagtatrabaho pa ako sa Beliroca Island. Nung pag uwi ko doon, so nag-picture ako. Napansin ko, merong kasing barkada yung ex ko na lakad-lakad. Napansin ko. Nag-picture ako noon, tapos nagatingin sa harap. Na-realize ko, oo nga pala, ito palang bahay namin, ay harap ay sa straight, highway, parang ganon. Highway siya, tapos sa kabila ay field like palayan. After that, meron dong, pwede mong i-telescope doon yung bahay namin. Meron pala, nandun, di ko naalala ko na meron nga palang lupa doon yung ex ko, yung lola niya. Farm siya. So, na-realize ko doon sa tapat ng, pagtawid ng kalsada, pwede kang tumanaw doon sa palayan. Kasi magandang magtanaw doon. Di ibig sabihin na ikinakatanaw doon, naluluka ka na. Na-realize ko yun, nung ako'y tumatanaw doon, kung may second floor lang yung bahay namin, ang ganda ng view eh. Yung aming harapan, pag tumanaw ka doon sa palayan, sa kabila nun, nandun nga pala yung farm ng lola ng boyfriend ko. Nandun kami pumunta, pero malayo, pero kayang-kayang i-telescope yung aming bahay doon. Narinis ko, oo nga, pagkatingin ako, parang may tao na, nagatingin ako doon. Diba, nagatingin ako doon. Tapos, nakita ko yung boyfriend ko. Biglang lumabas dun sa, may kasama siya isang lalaki. Biglang lumabas siya. Yung ex ko yun ha. Sa sobrang tangkad ng ex ko, makikita mo talaga doon kulay green lahat yun. Tapos yung naka-uniform, nag-aaral pa kasi siya nun.
Nung time na yon, meron nagchichismis-chismis sa akin, sinisiraan. Ewan ko kung pasaan siya. Doon siya dumaan patagilid. Pero alam ko, ang diretsyo nun ay school. Yung, ano na yun, pag binayba yun, halimbawa yung farm ng lola niya, kasi nakadaan na kami doon ng lola ko. Papunta sa bato. Tatawid mo na ng ilog, and then bato. Pero pagtawid ng bato sa kabila, yun na yun. Anong tawag doon? Basta may tawag doon. Sa lugar na kalimutan ko na. Kasi kinakalimutan ko na din lahat ng Pasko. Yung lugar nakalimutan ko na. Kasi may way pababa na ganun. Kasi pinasyal ako ng ex-boyfriend ko sa farm ng lola niya. Na may mga tanim na maraming puno, centuries, merong ang tawag dito, merong palasdaan, mga ganon. Tapos may mga babuyan ganon, may ano na hayop. Kasi nakakatakot kasi maraming uwak nung ako pumunta. Kaya sabi nung na masamaan daw ako doon. Kaya huwag na daw ako pupunta doon kasi mamamasamaan ako. Kasi unang kita pa lang sa akin, baka may mainggit, parang may mainggit kung anong mas gawin sa akin. Kaya hindi na ako pumunta doon. Nagkasakit ako nung pumunta doon. Kasi may nakita kasi ako uwak. Sabi nung matanda, may nakita ka bang ibon? Ibong itim. Sabi ko, opo, marami po. May ibong nakatingin sa iyo sabi niya. So na-realize ko, yung pala mangkukulam din. So yung pala yun, yung way ng mangkukulam para makita kung sino ang kasama. Halimbawa may gusto siya sa boyfriend ko. Para makita niyo kung anong ginagawa ng boyfriend ko, ang magiging mata niya yung ibon. Parang gano'n na nangyayari. So, let's forget it. So, doon sa part na yon, ano pala yon, mate-telescope mo yung bahay namin. Kasi wala pa kaming bakod. Sabi ko nga sa mother ko, pabakod na tayo. Parang feeling ko lagi na lang may nag-telescope o may nakatingin sa atin. Sabi naman ng mother ko, si Erica ko, ano-anong naisip. So, parang sabi naman sa akin, luka-luka na ako ng mga tao. Mga ganon. Tapos, may nagsabi din na, kasi ina-proof ko na ako yung ginamit nung babae. Tapos, yung mga pinsan ko, napagtawanan ako, naluluka na daw ako. Tapos, yun nga, binuli ako noong drug, may related sa drugs na babae. Binuli na ako magkapatid na yun sa Facebook. At yung picture ko, pinambubuli nila doon. Nakagawan pa naman ako ng ice cream now. Guys, yun, doon nagsimula yung balita na naluluka na ako. Tapos sinasabi na magpitingin daw sa albularyo. Parang gusto kong palabasin na luka-luka na ako. Kasi di ba pag halimbawa may naiinggit sa'yo, kahit hindi ikaw ay loka, kahit hindi ka loka, pwede ka maging loka. Kasi sabi na, patingin mo na yun sa kahit hindi sabi, kahit hindi naman ako loka, ganun. So, yung mother ko din naniwala, alam ko naman sa sarili ko na hindi ako loka. So, sa sobra, alam ko sa sarili ko na ako'y mabait. So, kilala kong sarili ko. So, ang ginawa ko, nag-confess ako. Tapos nag-confess ako sa pari. Ano po ba sir, makasalanan ba ako? Bakit ganito, gano'n. Tapos kinonfess ko about sa ex-boyfriend ko. Tapos sabi sa akin ng pari, wala ka namang kasalanan. Dapat nga siya ang mag-confess, hindi ikaw. Huwag kang i-confess ang kasalanan ng iba dahil hindi mo kasalanan yan. Tapos kung meron man nang gumagawa sa akin na masama na ako'y ginagawa, hindi mo na yun kasalanan. Kasalanan na nila, alam mo sa sarili mo na hindi ka luka, ganon. Kasi para inapalabas nila na ako'y makasalanan. Yung mga tipong ganon. Kasi may nangalat sa amin na ako daw ay ka-live-in. So parang in disgrace ako. So nasabi ko, wala naman akong ka-live-in dito. So guys, pinag-ingatan ko yung sarili ko na walang mabalita about me na may ka-live-in, mga ganyan. Nako, yung may-ari ng bahay na to, alam niya na wala akong ka-live-in dito sa Makati, nahihirapan nga ako, ganun sa buhay, sa pagtatrabaho, sa pagod. Tapos,
sasabihan akong may ka-live-in ako dito. Yung ex-boyfriend ko doon, naging ka-live-in ko. Baka iba yon, ako lang ang ginamit. Like, doon sa Facebook, ginamit yung anniversary ko. Sana lang, sa ex-boyfriend ko na yan, hindi mangyari sa anak mo yan. Di babae ka pa namang anak. So, yun ko lang, kung na-realize, nagagalit yung mother ko. Yung pinsan ko naman, sinasabi magpatingin na daw, ganun. Parang ako pa'y abog-bugin. So, sobra, ano ba yun? Parang lalaki siya, manggaganon siya. Diba? Sabi ko, mother, ayoko na makita yan sa bakuran natin, yung pinsan namin. Kasi, alam mo, ginawa sa akin, nag-work ako, binato ako ng bangko. Tapos sabi sa mother ko, auntie, bakit hindi mo siya patingnan? Ganun. Patingnan sa doktor daw, na ako daw ay may sakit. Ganun. Di alam mo bagay yung mga naiinggit. So, parang nagtipon-tipon sila. Mga ganun. Nagsama-sama sila. Alam mo, may nanuluka talagang tao, pero hindi dapat siya luka eh. Pero kung nagpatalo ka doon at hindi mo alam sarili mo, ikaw ang talo. Pero for me guys, professionally speaking, nagpapasalamat ako sa nanay ko. Excuse me, hindi ako naluluka. At sana mahiya naman yung nagagamit sa akin. At yung pinsan ko na yan, sana hindi ka makarma. So, hindi ko nakasalanan. It's been years ago. Tapos, mayroon pa akong naririnig na until sa hospital Maynila, masabi may asawa na daw ako. I-clarify ko lang, wala akong asawa, wala akong anak. Iningatan ko yung aking identity kahit ako'y matanda ng ganito, hindi pa naman ako desperada na paggamit sa lalaki. Diba guys, di porket matanda ka na, edi magpaano ka na lang sa iba, magpagamit ka na sa iba para mag-anak. Hindi magandang pakinggan guys. So, hindi yun yung culture ko, hindi yun yung kinalakihan ko, at hindi din yun yung pangaral sa akin ng nanay ko at magulang ko nung nabubuhay pa. Kaya, natatak sa isip ko yun. So, pag ginaganunan ako na, ganun, kahit joke-joke lang yun, sinasabihin ko na lang, wala nga eh, ganun na lang. Kahit masakit sa sabihan ka na, wala kang asawa, di magpagamit ka na lang para magkaanak ka. Parang di maganda pakinggan. So, yung di maganda yun. So, nung sa hospital dati, nangalat pa na ako may asawa, may anak, wala akong asawa at anak. FYI, ininyatan ko ang pagkababae ko, kahit ako tumanda ng ganito, hindi pa ako desperadang babae na obsessed sa sex. And then, right now, sa mga naririnig ko na loka-loka na yan, hindi porket ako'y parang, let's say, di naman innocent eh, parang kumbaga, may tawag doon sa term, di pa kasi ako exposed eh. Kasi, sa bahay lang talaga ako, hindi ako exposed sa mga term, hindi ako exposed sa mga bagay na ganyan. Kasi inalagaan ako ng magulang ko, kahit matanda na ako, parang baby damulag pa rin ako sa amin. Like, nasa Madre ako, wala akong narinig na masasama. Lahat na, kahit nandito ako sa Makati, hindi mo ako makikita sa lansangan. Nandito lang ako sa kwarto ko. Kasi yun ang nakasanayan ko. Baka mapahamak ka pa sa labas. So, it's better na rin na hindi ako nakakarinig ng mga term na yun kasi hindi ako nakakatuto magsalita ng masama. So, as you can see, hindi ako nagsasalita ng ganon, PI. Ngayon lang ako nag-aaral ng salita na yun kung kailan ako naging 40 years old. Hindi ako nagsasalita ng PI. Ang nasasabi ko lang ay epal, yun lang. Puta, yan, ganyan. Nasasabi ko yung mga ganyan.
ngayong 40 years old. Pero ng mga bata ako hanggang 39 years old, hindi ko nasasabi yung PI. Hindi ko nasasabi yan. EPA lang yung nasasabi ko, guys. Hindi mo ako marinig magsasalita ng EPA, ng PI like that. Yung hayop pa magsasalita ako pero hindi madalang. Never akong naging ganyang babae. So, doon kung meron. So, guys, kung baka sakaling makarinig kayo ng iba, sa ibang tao na ako'y naluluka, na muntik na malukan, o na naluluka na yung maniwala ko dyan, ganyan. Hindi ako luka-luka, guys. Siguro nakita nila na parang di naman inosente, hindi man inosente yung term. Parang katulad ng mangyan, like mangyan. Hindi niya alam itong mga bagay na to. Kasi hindi siya exposed nasa bundok siya, gano'n. Wala siyang alam. Kaya ang tawag nga sa akin ng kapatid ko, di naman ako mukhang mangyan. Yung aking knowledge when it comes to life sa outside, sa street, at kung ano-ano mga salita at bad things, hindi ako exposed dun. Yun, kaya sinatawag ako ng kapatid ko na mangyan yan, hindi yan marunong ng, for example, yung sex. Kahit ako nag-ano nursing, hindi ako marunong. Mga ganun, guys. Pero marunong ako sa Makati, yung ganyan. Pero yung mga terms sa life na bad, hindi ako exposed kasi pagtatayo, magkatawa kayo, hindi ako marunong. Ganun ako. Hindi talaga, guys. Hindi kasi ako exposed sa mga bagay na yun, guys. Inalagaan talaga ako ng magulang ko. From elementary hanggang ako'y mag-30 hanggang 40, ganun. Kaya nakita mo ako dito sa Makati. Hindi mo ako makikita sa labas, guys. Hindi mo makikita nakatambay sa street, nakaupo dyan ng pag-inuman. Hindi mo makikita naglalagalag. Like that. Hindi mo ako makikita. Nandito lang sa kwarto, nagpapahinga. Pag lalabas ako, bibili ako ng mga grocery. Pupunta ako sa mall, magsha-shopping ako, gusto kong shopping. Ganun lang kasi ako, guys. Ganun lang kasimple yung life ko. Kasi matatawag mo simple lang talaga. Hindi naman simple yung nag-iinom ka eh. Pag nakita ka nag-iinom, simple ka pa ba nun? Hindi ka simpleng tao. Mahilig ka sa socialization. So, for me, I am so simple. Pinalaki ako ng nanay ko na ganun ako. Kaya kung meron akong hindi alam, hindi ako exposed sa ganun, guys. So, I'm so sorry doon sa mga nagsasabing luka ako. Maaring pinagtawanan mo ko dahil wala akong alam sa mga ganyan. Kahit doon sa ex-boyfriend ko, wala akong alam. Hindi na pinaalam sa akin ng magulang ko yon. So, bilang nagulat na lang ako. Siyempre, iiyak ako kasi ginamit ako eh. So, na-realize ko, hayaan ko na lang. Kasi alam ko naman sa sarili ko kung sino ako. So, ngayon, yun lang masasabi ko, I am so happy. I'm happy right now. When it comes naman sa utang, wala naman akong utang na malaki mga ganyan kumakalat na mga ano yun. Wala pa akong ganyang utang, guys. So, kung may utang man ako, mga 1,000 pesos lang yun. Pero installment lang yan, guys. Yung ganun. Siguro, nalilita ako sa bahay na rent, pero nagbabayad naman ako. So, wala akong utang. Hindi ako nangungutang sa labas ng Makati, ng building na to, para lang may ikain ako. Hindi ako nangungutang sa kasamaan ko sa trabaho, para lang meron akong ipamasahe. Nagtitipid ako, nagbabudget ako, hanggat maaari, nagsisave ako kung sakaling mayroon akong withdrawin. Diba, na short ako, wala akong pera, at least may nawi-withdraw ako sa bangko. Yun yung ano, kaya nagsisavings ako. Yun. So, yun ang masasabi ko. Kung mayroon man naluluka, yun ang gagamit sa akin kasi wala siyang sariling identity. So, nabubuhay siya sa identity ng ibang tao. So, hindi ko na problema yun. Baka maaari may problema siya sa sarili. So, yun lang masasabi ko. And, yeah. Malapit ng anniversary ko. Actually,
ang uploading nito maybe April na. Late upload ito. Kasi yung i-upload ko ngayon ay from February pa. February, last week ng February, then March, last week ng March, and then April. Ganun lang, guys. So, yung ngipin ko talaga, guys, pumangit na talaga siya, guys. Ayan, napansin nyo yan. Pumangit na talaga yung ngipin ko. Yun ang ingatan nyo talaga yung ngipin nyo. Huwag nyo ipabunot as much as possible. Kasi yung akin, pinagsasiyan ko itong ipabunot, itong isang ito. Simula nung pinabunot ko to, nasira yung ngipin ko eh. Kaya, ayun, we will try to fix this, guys. Ibalik natin sa dati. So, wala, yun na masasabi ko, guys. Magtrabaho tayo, magsikap tayo. Kailangan natin magtrabaho kasi wala nang bubuhay sa atin, 'di ba? Lalo sa mga single, 'di ba? Habang single magtrabaho ka, 'di ba? Para magkaroon ka ng sarili mo. So, yun lang. So, see you later, guys. Meanwhile, So guys, kagaling na sa work, night shift ulit, so morning na ako now. So, I will go to sleep, and if you're currently watching right now, please subscribe in my YouTube channel, hit the like button, and click the notification bell. Thank you! Good morning! next Thank you.